Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan pati na ang pamilya ninyo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan kong ito noong umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto, pero Ben po ang palayo nila sa akin. 57 anyos na po at may pamilya na. Taga Iloilo po talaga ako, Kuya Bari, pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ang mama ko. Kami ng 3 kong anak ngayon, Kuya Bari, ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Ilibangan kasi namin ang pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan kong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1989, noong araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Abala kami noon sa pag-iimpake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Kaunting gamit lang naman ang aming dinala dahil ilang araw lang kami sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko ring makita sina lolo at lola. 2 pa lang po kaming magkapatid ng mga panahong ito, Kuya Bari. Itago na lang natin sa pangalang Cardo ang aking kapatid. So iyon na nga po, bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin iyong mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paako sa pier ng Iloilo ay nakadama na ako ng excitement kasi makakapag-adventure na ulit kami ng kapatid ko roon sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok pagkatapos ay mamimingwit din kami ng isda sa sapa. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumabiyahe kami ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng taong malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. So ito na nga po, Kuya Bari, pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami kasi malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kami dalhin ang mga gamit namin at mga pasalubong. Tapos po, pagkarating sa bahay ay nagkumustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Yung palang bahay nila Lola may mga dekorasyon na dahil kinabukasan nun ay pista na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nagiinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, Kuya Bari, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kaming naglalakad noon. Tapos isa lang iyong flashlight na daladala namin. Habang naglalakad kami ay rinig namin iyong tugtugan at kantahan. Pagkarating namin po doon, kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito. Kaunti na lang kami noong natira sa loob ng court dahil iyong iba ay nagsiuwian na. Siguro dahil malayo pa ang uuwian nila. Sa amin kasi nasa malapit lang, siguro mga 150 meters lang po siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na po iyon ng gabi nang makalabas kami sa basketball court. Mabibilang na lang ang mga tao ng mga oras na iyon.
Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada, Kuya Bari. Tapos yung mga pinsang kong babae, bigla ba naman nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw may nagpapakita roon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas pang loob na gawin niya yun. Tapos yung dalawang babaeng kasama namin doon ay nakakapit sa aming dalawa ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses na namin siyang sinaway para tumigil na siya sa pagsasalita, pero tinawanan lang niya kami kasi raw, Kuya Bari, nakakatawa raw yung mga mukha namin. Nagbibiro lang naman daw siya. Dagdag pa nito na kahit magpakita pa raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsang ko. Palibhasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang nagtilian iyong mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila iyong katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganoon na lang ang pagkasindak namin noong, Kuya Bari, nang makita namin ang isang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Ngunit hindi po ako sigurado kung paniki ba iyon kasi pagkakita namin sa nilalang na iyon, hinila na ako ng 3 babae at nagtakbuhan papalayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, noong oras lang iyon ako nakakita ng ganoong kalaking paniki. Itim na itim ito at yung sa ulo niya na parabang buhok, buwaghag ito. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo sa buo kong katawan. Halos magkandara pa na iyong mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Ngunit mas lalo kaming natakot at kinabahan nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi namin namalayan na sinusundan pala kami ng nilalang na iyong, Kuya Bari. Mangiyak-ngiyak na iyong mga pinsang kong babae, tapos sige pa rin ang pagsigaw nila. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Tapos nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming kapitbahay. Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sila lolo at lola at si tiya rin. Pagkalapit pa lang sa amin ay kaagad nang yumakap iyong mga pinsang ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo sila noon sa nangyayari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari, lalo na iyong nakita naming malaking paniki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang marinig nila ang sinabi namin ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal iyong nakita namin doon sa puno ng balete. Hanggang sa biglang nagkwento ang mga kapitbahay nila lolo at sinabing may usap-usapan daw na may bagong dating o dayo sa Iloilo at pinaghihinalaan daw itong isang aswang. Kasi raw minsan, mayroon pa na nakakita ditong nakatuwad daw ito nang walang dahilan. Tinanong naman namin kung totoo ba ang tungkol sa mga aswang at tumango naman sila lolo at lola. So ibig sabihin, totoo nga ang mga aswang.
Tinanong naming iyong nagkwento kung paano niya nalaman ang tungkol doon. At sabi naman niya, ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandun nakatira yung bagong dayo na ito. Napag-alaman din nila na nagmula daw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at mga aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla lang kami noon dahil iyong mga kalalakihan ay nagsidatingan at may dala silang mga sulo at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon sa aking ama ay buntot daw ito ng isang pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang papunta daw sila sa Balete at iyon ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon ngunit wala silang nakitang manananggal. Siguro umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar na iyon. Dahil po sa nangyari ng gabing iyon, Kuya Bari, hindi po ako nakatulog talaga hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng pista. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umaga ning iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol sa manananggal kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta, ngunit may iba ring nakibista sa bahay na hindi ko kakilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila ng mga masasarap na putahing niluto nila papa at lolo. Pinagmamasdan ko sila noon, Kuya Bari, nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahing kong 6 na buwan ng buntis. Ang ipinagtataka ko po noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong nakikita. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, wala siyang pagkain. Kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ko ng plato na may lamang kanin at ulam. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating, ngunit ngumitiri naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon, Kuya Bari, ang nagpasindak sa akin dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos iyong kulay ng ngipin niya ay itim na parabang mga pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda at alam ko nung mga oras na iyon na halata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil iyong mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siyang kumain, ngunit bigla na lang niya akong tinapik sa balikat ng 3 beses, Kuya Bari. Tapos bumulong ito, ngunit hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Hindi ko naman mawari kung anong nangyari do sa babae at umalis na lang. Pinagsawalang bahala ko na lang po iyon at inisip ko na lang na baka may sakit sa utak iyong matanda. Pero kahit natapik lang iyon, ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Lumipas ang ilang oras. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko nung mga oras na iyon. Yung bang parang sasabog ako sa sobrang init. Nang mapansin ako ng lola ko, tinanong niya ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin at bakit putlang-putla daw ako. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang ako nagkaganito. Sabi naman ng aking lola ay parang nabati daw ako. Doon ko palang naalala ang matandang tumapik sa akin, kaya't sinabi ko sa kanya
ang tungkol sa matandang iyon. Matapos niyang malaman ay kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko, pati si lolo, at sinabi nitong baka pinalatayan daw ako o hinawaan ng matanda. At dagdag pa niya na baka daw iyong matandang babaeng iyon ay ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan iyong albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyong Kuya Bari, namimilipit po ako sa sakit ng tiyan. Pakiramdam ko po, parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko. Tapos iyong ngipin ko naman, pakiramdam ko lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa kasama iyong albularyo. Pagkatapos po, dinala nila ako sa kwarto. Noong nasa silid na kami, umusal ang albularyo sa mga lingwaheng hindi ko po maintindihan. Hinawakan at pinulsuhan po ako. Pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bag. Pinainom niya ako ng banal na langis o lana. Sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw ang lasa. Ang mahalaga ay maisuka ko raw iyong bato. Mas lalo akong kinabahan nung marinig ko iyon, Kuya Bari. Ilang minutong matapos kong inumin ang lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan. Pagkatapos po noon, bigla na lang akong nagsuka ng purong laway. Kasunod noon ang isang itim na bato. Kinuha ito ng albularyo at dinala sa likod. Sinunog niya ito. Sobrang nanghina ako nung mga oras na iyon at iyong mga magulang ko naman ay labis ang kanilang pag-aalala. Ayon sa albularyo, mabuti daw ay nagamot daw niya kaagad ako. Dahil kung hindi raw ay malamang ay isang ganap na aswang na ako ngayon at kakain na ng sariwang dugo at laman ng tao. Nakahinga naman ang aking mga magulang. Ligtas na daw ako. Bago umalis ang albularyo, nagpasalamat kami. Sinubukan din nilang hanapin ang matanda, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi po ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawahan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko po talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay munti ka nang mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin po kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral po sa akin na hindi lahat ng dadayo sa pista ay pagkain ang sadya. Ang iba ay nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula po noon, kapag may pista, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo lalo na kapag hindi ko pa sila kakilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan munti ka nang namiligro ang buhay ko dahil sa isang dayo sa pista sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at sana po ay mabasa niyo po ang aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Benedicto. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga kasundo natin. Itago mo na lang po ako sa pangalang Lorena. Binabalaan ko kayo ngayon pa lang. Medyo kontrobersyal ang nilalaman ng kwentong ibabahagi ko po sa inyo. Nangyari ito noong ako ay dalaga pa lamang. Isang malagim na pangyayari ang bumago sa buhay ko noon.
Tungkol ito sa isang tsuper ng bus na humalay sa akin. At alam nyo ba kung papaano ako gumanti sa kanya? Sa ganito nagsimula ang kwento. Sisimulan ko ito noong ako'y naghahanap pa lamang ng trabaho. Nasa edad 19 pa lang ako noong mapilitan akong huminto sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Umabot kasi sa puntong isang beses sa isang araw na lang kami kung kumain at madalas asin na lang po ang inuulam namin. Pumanaw na kasi noon ang aming ina dahil sa sakit sa baga. Ang ama ko naman ay matagal na kaming iniwan mula nang magkaroon ito ng ibang babae at pamilya. Ako na lang ang tumatayong magulang ng 5 kapatid ko po. At dahil ako ang pinakamatanda, sa akin na lahat napunta ang responsibilidad. Hindi ako papayag na malunod kami sa kahirapan, Kuya Bari. Kawawa ang mga kapatid ko. Mga bata pa po sila at elementarya pa lang. Ayoko pong masira agad ng kahirapan ang kanilang buhay. Kaya naman kahit masakit para sa akin, napilitan na lang akong huminto sa aking pag-aaral. Sa katunayan nga, kahit hindi ko man gustong huminto, hindi na talaga ako makakapag-aral noon dahil nga wala na kaming pera. Kahit wala pa akong kaalam-alam noon sa mundo, napilitan akong maghanap ng trabaho upang mabuhay ko ang mga kapatid ko. Noong una, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko, ngunit wala raw silang alam na pwedeng mapasukan ko. Yung mga kaklase ko dati na tinulungan ko, iniwan na lang ako. Noong malaman nilang mas mahirap pa kami sa daga. Wala na akong maaasahan sa kanila. Mabuti na lang, isa sa mga professor namin noon ang naawa sa akin, Kuya Bari, at ipinasok niya ako sa isang factory na pagmamay-ari ng pinsan niya sa Pangasinan. Siya ang naging backer ko. Hindi na nga ako nahirapan makapasok doon dahil wala na akong interview na pinagdaanan pa. Pagkadating ko roon, kinausap lang ako ng kaunti nung hiring manager nila. Nagtanong lang ng mga personal na bagay sa buhay ko. Pagkatapos ay ipinasok na agad ako. Naging factory worker ako roon. Hindi ganun kalakihan ang sahod ko, ngunit kahit papaano po, sapat na siya para mapakain ko ng maayos-ayos ang mga kapatid ko at matugunan din ang matrikula nila sa pag-aaral sa elementarya. Di bali nang ako ang mahinto sa pag-aaral, wag lang po sila dahil nagsisimula pa lamang sila. Sa loob ng 1 buwan na lumipas, naging maayos naman ang takbo ng trabaho ko noon. Mababait din ang mga boss namin at komportable rin ang mismong lugar. Yun nga lang, medyo hirap lang siguro ako sa biyahe. Noong unang 2 linggo ko kasi roon, umuwi talaga ako sa amin sa Pampanga. Araw-araw, mahigit 3 oras ang itinatagal ng biyahe ko. Sa biyahe pa lang po, Kuya Bari, pagod na ako at puyat na ang natatamo ko. Buti na lang, naaawa rin yung prof ko na nagpasok sa akin doon kaya pinatira niya ako sa bahay ng isa pang kakilala niya roon. Naging komportable naman ako dahil kapwa ko iyon babae at kasing edad ko lang ito. Dahil doon, napilitan akong ipagkatiwala na lang sa kapitbahay naming si Aling Nelly ang mga kapatid ko. Siya ang nag-aalaga at nagbabantay sa mga ito. At siya na rin ang naghahatid at sumusundo sa eskwela. Binibigyan ko rin siya ng maliit na halaga kahit papaano para hindi siya magsawang luminga sa mga kapatid ko. Nang sumunod na araw naman,
Wala kaming pasok ng 2 araw dahil nagkaproblema sa mismong factory. Kaya naman naisipan kong umuwi muna sa amin upang mabisita ko na rin ang mga kapatid ko. Madaling araw pa lang noong magising ako para maaga akong makauwi roon. Habang naglalakad ako sa isang shortcut kung saan baku-bako ang daan at napapaligiran ng matataas na damo, nakarinig ako bigla ng mga yabag ng paa na sumusunod sa akin. Binilisan ko ang aking paglalakad dahil malayo pa naman ang bahagi ng lugar na iyon sa mga bahay at wala akong mahihingian ng tulong kung sakali. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ko at hinablot ako. Nagpagulong-gulong pa kami sa lupa at doon ko na amoy yung bibig niya. Amoy alak po siya, Kuya Bari. Halatang lasing na lasing at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nagsisigaw po ako, ngunit dahil nga malayo iyon sa mga kabahayan, walang nakakarinig sa akin. Ako pa lang din ang taong dumaan sa shortcut na iyon dahil mas malapit iyon sa sakayan ng mga bus. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari, hindi na lang sana ako dumaan doon. Wala akong kalaban-laban sa lalaking iyon. Masyado po siyang malakas. Nagawa niya akong bihagin habang nakapatong siya sa akin. Sa kanya puwersahang ibinuka ang mga hita ko. Hindi ko nagugustuhin ikwento pa ang mga sumunod na nangyari dahil masyado itong maselan at alam niyo na rin siguro kung ano ang ibig sabihin nun. Noong siya'y magsawa, bigla na lang niya akong iniwan doon at umalis siya na parang walang nangyari. Ako naman ay nanginginig, naiwan na mag-isa, umiiyak, humahagulgul at umuusal pa rin ng saklolo kahit batid kong walang nakakarinig sa akin. Mahigit kalahating oras siguro akong nakahiga roon at umiiyak bago ko naisipang tumayo at tumakbo papalayo. Dahil nga sa hindi ko na makita kung sino ang lalaking iyon at dahil na rin sa labis na takot at trauma, hindi na ako nakapagsumbong pa sa otoridad. Napanghinaan po ako ng loob. Napilitan akong itago na lamang ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang sumunod na araw, nang sumakay na ako ng bus pabalik ng Pangasinan, nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko lang naman uli ang lalaking gumahasa sa akin. Siya pa mismo ang driver ng bus na nasakyan ko. Dahil marami-rami ang pasahero noon at nagmamadali na rin ako, hindi ko na naisipang bumaba pa. Umupo na lamang ako sa bandang dulo at isiniksik ang sarili ko sa mga tao roon. Patago akong umiiyak habang nagdarasal na sana'y makarating na agad ako. Hindi ko akalain na isa palang bus driver ang lalaking iyon. Ang galing din talaga maglaro ng tadhana minsan. Dahil doon, nagkaroon ako ng ideya sa pagkatao niya. Napag-alaman ko na isa palang bus driver na bumabiyahe patungo sa Pangasinan, malapit doon sa pinagtatrabahuan ko mismo. Mas lalo pang tumindi ang trauma at takot ko, Kuya Bari. Sa mga panahong iyon, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang trabaho ko roon. Kapag naman huminto ako, baka mahirapan naman ako maghanap muli ng trabaho. Papaano na ang mga kapatid ko? Pero makalipas ang 2 linggo, bigla akong may naramdaman sa sarili ko. Napilitan tuloy akong magpadoktor
Doon ko nalaman na buntis pala ako. Labis akong nanlumo. Naalala ko lahat ang sakit na nararamdaman ko noong hinalay ako ng lalaking iyon. Kabisado ko pa rin ang mukha niya kahit hindi ko siya kilala. Hinding-hindi nabura ang anyo niya sa utak ko. Ganoon katindi yung trauma na sinapit ko, Kuya Bari. Kahit sa pagtulog ko ay parang nakikita ko pa rin siya at nauulit-ulit ang mga nangyayari. Kaya naman napilitan na akong magsabi sa isa sa mga kakilala ko sa factory. Itatago ko na lang siya sa pangalang Marlo. Isa siya sa mga katrabaho ko at kauna-unahang nakipagkaibigan sa akin. Sa kanya lang ako malapit at nagtitiwala. Sa kanya ko sinabi ang lahat-lahat na nangyari sa akin. At alam niyo ba kung ano ang sumunod nun? Nagkwento rin siya sa akin. Doon ko natuklasan na may lahi raw silang aswang at siya mismo ang nag-offer sa akin ng tulong. Ang mga kamag-anak na raw niya ang bahalang gumanti sa lalaking iyon. Noong unay medyo nag-aalangan pa ako, Kuya Bari. Pero sa huli, natagpuan ko na lang ang sarili ko na pumayag sa lahat ng mga binuo niyang plano. Isang gabi, sinadya kong abangan ang tsuper ng bus na iyon. Nang mamukhaan ko siya at ang bus niya, doon ako sumakay. Pinigil ko ang takot at trauma na nagpapakabog sa buong pagkatao ko. Sinadya ko ring sa gabi bumiyahe. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, Kuya Bari, bigla na lang napahinto ang lalaking iyon sa pagmamaneho. Nagulat siya pati ang ibang mga tao na may makita sila sa harapan. Pati ako nakiusyoso na rin. Doon ko nakita ang pagkarami-raming mga itim na biik na nagkalat sa paligid. Sa sobrang dami nila, wala nang madaanan ng bus sa masikip na kalsadang iyon. Marami ang natakot, ngunit ako, magkahalong takot at pagkasabik ang naramdaman ko. Hindi kaya iyon na ang sinasabi ni Marlo na mga kamag-anak niya? Ang usapan kasi namin, hanapin ko raw yung driver ng bus na iyon at sakyan ang mismong bus niya. Pagkatapos ay susundan nila ako gamit ang amoy ko. At kapag nakahanap na ng tiyempo, doon daw nila susugurin ang driver ng bus. At mukhang nangyayari na nga iyon. Ilang sandali pa nakita kong bumaba ang tsuper ng bus at sinubukang itaboy ang mga itim na biik. Ngunit hindi nagtagal. Bigla na lang may bumato rito at mabilis itong natumba sa lupa. Nang matumba ito ay pinagkaguluhan pa ito ng mga biik hanggang sa hindi na namin ito nakitang gumalaw. Ilang sandali pa, biglang nagsialisan ang mga biik hanggang sa lamunin na sila ng dilim at hindi na namin makita. Napalabas tuloy kaming mga pasahero. Gulat na gulat kaming lahat nang makita ang lalaki na dumudugo ang kabilang mata. Doon pala tumama ang malaking tipak ng bato na binato sa kanya kanina. Base sa itsura niya, wala na siyang buhay. Wala na rin siyang hininga. Sa madaling salita, patay na siya. Pinatay siya ng mga aswang. Labis akong nangilabot sa nangyari kahit alam kong ganoon din ang mangyayari. Hindi ko alam kung dapat ba akong makonsensya sa ginawa ko, Kuya Bari. Pakiramdam ko kasi parang ako pa rin ang may kasalanan sa pagkamatay ng lalaking iyon. Dahil ako ang pumayag sa alok na tulong ni Marlo sa akin na ipaghiganti ako sa bus driver na iyon
na gumahasa sa akin gamit ang angkan nilang may mga dugong aswang. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagpasya akong mag-resign sa trabaho ko, Kuya Bari. Bumalik na lang ako sa amin upang alagaan ang mga kapatid ko. Sa kabutihang palad ay nakakuha naman kaagad ako ng kapalit na trabaho. Dahil sa aking pag-uwi sakay ng bus, nakatabi ko ang dati kong kababata. Nagkakwentuhan kami at naisalaysay ko sa kanya ang buhay ko. Sa kabutihang palad naman, inalok niya ako ng trabaho doon sa business nila. Kung kaya't galak na galak ako at tinanggap ang kanyang offer. Lumipas ang ilang buwan. Maganda naman ang naging buhay naming magkakapatid. Tuloy-tuloy lang. Nakakakain naman kami kahit papano. Ngunit ang trauma at ang takot ay nanatili sa aking puso. Magpasa hanggang ngayon ay nakukonsensya pa rin talaga ako, Kuya Bari. Kasalanan ko ba na pumayag ako na patayin siya? Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog dahil sa katanungan kong ito. Ngunit hindi iyon mababayaran. Ang trauma na ginawa niya sa akin, lalo na't nailuwal ko na ang batang ginawa niya. Masakit man ang nangyari sa akin, ngunit mahal ko ang bagong anak kong ito. Sadyang masakit man ang katotohanan, ngunit hindi ko naman ito pinagsisisihan. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan. Isang ganti na walang kapatawaran. Isang karanasan na nagpabago sa buhay ko dahil lang sa isang tsuper ng bus. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Lorena. Sa makabagong panahon ngayon, bilang na lamang sa daliri ang mga naniniwala sa mga kwentong lamang lupa at elemento. May iilan pa rin naman ang naniniwala tungkol sa kababalaghang ito. Mga nilalang na hindi natin aakalain na nabubuhay pala sa mundong ibabaw. Aswang, duwende, kapre, amaranhig, manananggal at engkanto. Sa tuwing naririnig mo ang mga katagang iyan, ano ang pumapasok sa isip mo? Marami sa atin ang nag-iisip na ang mga nilang na nabanggit sa itaas ay panakot lamang sa mga bata. Mga kwentong gawa-gawa lamang. Kwentong hindi makatotohanan. Kwentong nabuo sa mapaglarong imahinasyon ng isang manunulat. Davy Aribello. Sa pangalang iyon ay mas kilala ako ng karamihan. Davy ang totoo kong pangalan, Kuya Bari. Samantalang ang Aribello na may dating apelyido ng samahan naming mga manunulat sa mundo ng roleplay o mas kilalang bilang role-playing world. Ako'y 19 na taong gulang. Nagmula sa isa sa mga probinsya ng Panay. First year BSIS college student sa isang kagalang-galang na paaralan. 4 kaming magkakapatid at ako ang ikalawa. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung dapat ko bang isama ito, ngunit ako'y nagmula sa isang watak na pamilya. Ako po ay isang manunula at manunulat. 99% ang mga akda ko'y likha lamang ng sariling imahinasyon, ngunit ang natirang 1%'y nakuha sa karanasan ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo akong ibahagi ang sariling naging karanasan ko't nadiskubre. Karanasan na hindi mo aakalain na makatotohanan. Kagaya ng iniisip niyo, ang kwentong ito'y puno ng kababalaghan na ang paksa ay tungkol sa nilalang na tinatawag nating mga aswang.
Hindi ko na po matandaan, Kuya Bari, kung anong petsa, buwan at taon kung kailan nangyari ang kwentong ito. Sa pagkakaalala ko po ay nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang ako noon. Isa ako sa mga kabataan na sakitin. Sa edad na 6 ay hindi pa po ako kumakain ng kanin. Sa katunayan, hanggang sa mag-9 na taong gulang na po ako, ay hindi pa rin ako gaanong kumakain ng kanin. Kumakain naman po ako, ngunit inilalabas ko kaagad. Gatas, junk foods at soft drinks lang ang tanging ginagawa kong agahan hanggang sa hapunan. Kasing payat ako ng walis tingting at kasing kupad ng pagong. Madali po akong dapuan ng sakit. Sa katunayan ay maraming herbal na akong nainom dati. Maraming manghihilot na rin kaming napuntahan. Balik tayo sa kwento. Nagkasakit ako ng panahong iyon. Mataas po ang aking lagnat at balisa kung kaya't nagbiyahe kami ng mga magulang ko papunta sa lugar ng aking ama. Para sa karagdagang kaalaman, ang ina ng aking ama na siyang lola ko'y isang albularya. Maraming tao na siyang napagaling, natutulungan at kabilang na ako doon. Hapon na noon nang makarating kami sa bahay ng aking lola. Niluto pa nga niya ang isa sa mga alaga niyang manok at pinag-akyat kami ng buko. Hindi po sa pagmamayabang, ngunit sobrang bait ng lolo ko. Nang gabing iyon ay kaagad akong tinignan ng aking lola. Marami pa siyang tinanong kila mama bago inihanda ang kanyang mga kagamitan katulad ng kandila, palanggana at ang iba'y hindi ko na maalala pa dahil sa sobrang tagal na rin. Karga po ako noon ng aking ina. Nagdasal pa si lola noon gamit ang wikang Latin bago sinimulan ang ginagawa niyang masasabi kong isang ritual. Matapos niyang magdasal ay bahagya niyang pinatak ang kandila sa palangganang may tubig. Ang mga patak ng kandilang nasa tubig ay unti-unting bumuo ng isang hugis hanggang sa maging hugis ibon ito. Nabigla pa sila mama dahil sa naging kinalabasan. Naku, iyan ang ibon na nakita ko kanina sa labas. Naaalala ko pang saad ng aking ina. Doon namin nalaman na sinundan pala kami ng malaking ibon. Mas tamang sabihin na nagbabalat kayong ibon sa bahay ng aking lola. Ayon sa aking abuela, ay nagbabalat kayong ibon lang ang nilalang na iyon. Isa po itong uri ng aswang, Kuya Bari. Ngunit hindi na sila mama na bigla pa ng ilahad ni lola na kapitbahay namin ang tinutukoy nitong aswang. Kalat na kasi sa aming baryo na aswang daw ang pamilya ng aming kapitbahay. Isa pa, hindi iyon ang unang beses na ginambala niya ako, maging ang aking pamilya. Naranasan na rin iyon ng pinsan ko at ni mama. Ibinalot ni lola ang patak ng kandila na naghugis ibon, saka ipinainom sa akin ang tubig nito. Nang gabing iyon ay bumuti ang aking pakiramdam. Nakatulog pa nga ako ng mahimbing ng gabing iyon. Kinaumagahan ng araw na iyon, kaagad kaming bumiyahe pabalik sa bahay. Nakausap at nakalaro ko pa nga noon ang 2 anak ng aming kapitbahay. Hindi ko na rin nabanggit pa sa kanila ang tungkol sa nalaman ko sa pamilya nila. Hindi naman ako natakot sa kanila, pero hindi talaga ako sumasama sa bahay nila sa takot na baka ako na ang ihahain nila sa kanilang mesa. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos naman ang lahat. Dumating ang kaarawan ko at imbitado pa nga sila.
Niregaluhan pa nga ako noon ni ate ng teddy bear, saka 2 bestida. Nagustuhan ko naman ang iniregalo nila, lalo na ang teddy bear. Dahil sa totoo lang Kuya Bari, ay parang kapares siya ng isa ko pang teddy bear. Lalaki kasi ang teddy bear ko, samantalang babae naman ang ibinigay niya, kaya bagay na bagay at magkasing mukha pa. Subalit tungkol naman sa 2 bestida, tako talaga akong suotin iyon. Naglaro kasi sa isipan ko na baka maging aswang na rin ako kapag sinuot ko iyon. Hindi pa nagtapos ang kwento ko. Balik tayo sa binanggit kong naging karanasan ni Mama dulot rin ng kapitbahay naming aswang. Ayon kay Mama, ay buntis siya ng mga panahong iyon sa bunso kong kapatid. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog nang bigla na lamang daw siyang nagising. Balisa siya at pakiramdam niya ay parang may nakamasid sa kanya. Aksidenteng napasulyap siya sa labas ng bintana. Halos manigas pa ang kanyang katawan nang masulyapan ang taong nakatagilid habang nakatitig sa kanya ang namumula nitong mga mata. Umurong daw ang dila ni Mama ng sandaling iyon at nanigas sa kinahihigaan. Idagdag mo pa na tanging ilaw lang sa labas ng bahay ang tanging nagbibigay ng liwanag dahil nakapatay ang ilaw namin sa loob. Titig na titig sa kanya ang lalaking nasa labas. Sa kabutihang palad ay bigla na lamang nagising ang aking ama. Nagtaka pa nga si Papa nang maabutan ni Mama na nasa ganoong sitwasyon. Sabi ng aking ama ay sobrang namumutla daw ang aking ina at malamig ang mga kamay. "Oh, anong nangyari sa iyo?" Kunot noong tanong ng aking ama na nagpabalik ulirat kay Mama, ngunit hindi pa rin nagawang makapagsalita. Sinulyapan lang ni Mama si Papa bago ibinalik ang tingin sa bintanang nakabukas. Sa pagkakataong iyon ay wala na roon ang lalaking tumititig sa kanya. Hindi na nakatulog ang aking ina ng gabing iyon hanggang sa abutan siya ng bukang liwayway. Kinaumagahan ay kaagad niyang kinausap ang aking lola, ang ina ni Mama. Kinwento ng aking ina ang nakita niya ng gabing iyon. Kapwa na bigla pa sila lola at papa dahil sa kanilang narinig. Nang araw ding iyon ay kaagad nilang sinarado ang bintana. Hindi na rin nilang nagawa pang harapin ang aswang na iyon, sa halip ay binigyan na lamang ni Mama ng proteksyon laban sa mga nilalang katulad ng aswang. Ilang buwan pa ay saka ipinanganak ng aking ina ang kapatid ko. Ang nakakatawa pa nga Kuya Bari ay akala niya noong una ay magbabanyo lang siya, subalit hindi niya aakalaing manganganak na pala siya. Naku, mabuti na lang at hindi ka pinayagan na magbanyo dahil kung nagkataon nailabas mo sa inidoro yang si Darren. Komento pa ng mga taong nakarinig ng kwento ng aking ina. Noong ipinanganak ng aking ina si Darren ay sobrang sakitin din ito. Ilang beses pang naospital ang kapatid ko. Maraming gamot ang itinurok sa kanya. Ipinaalaga ng aking ina si Darren sa lola namin, sa nanay na aking ina. Balik kay lola talaga lumaki ang bunso naming kapatid hanggang sa mag-kinder ito. Nabitin pa rin ba kayo sa kwento ko? Nako, hayaan niyo ako't itutuloy ko ang kwento na naging karanasan naman ng bunso kong kapatid na si Darren. Grade 3 po ako noong lumipat kami sa isang baryo.
Medyo malapit lang naman siya sa lugar na nilisan namin. Nang mga panahong iyon ay maganda pa ang takbo ng negosyo ng aking ama. Bata pa noon si Darren. Sa pagkakaalala ko po ay siya ang pinakamalusog sa amin kahit na minsan na ring naging sakitin. Hindi katulad ko at ng kapatid kong si Yuan ay hindi siya mapili sa mga pagkain. Makulit pa nga at sobrang ingay. Gabi noon, malakas ang ulan. Nagkataon pa na binisita kami ng dating kapitbahay naming aswang. Para hindi kayo maguluhan, itago natin siya sa pangalan na Tito Lorenzo. Hindi nagtagal ay umalis din naman ito, subalit ng maghahating gabi na ay nagising na lamang kami dahil sa iyak ni Darren. Sabi ni Lola ay sobrang taas daw ng lagnat ito, subalit kasing lamig naman ng yelo ang mga kamay at paa nito. Balisa pa si Darren at iyak ng iyak. Mata! May dalawang mata! Nabubulol pa na iyak ni Darren habang takot na nakaturo sa kisame. Noong marinig iyon ng aking lola ay kaagad siyang kumuha ng luya saka may binanggit na wikang Latin. Hindi ko na rin pala naikwento sa inyo, subalit magaling din ang nanay ni Mama pagdating dito. May binanggit pa si Lola na mga wikang Latin bago tumigil si Darren sa kanyang pag-iyak. Kinabukasan ng araw na iyon ay kaagad na hinanap ni Lola si Tito Lorenzo. Ikaw naman, Lorenzo. Umalis ka na nga kagabi. Iniwan mo pa ang dalawa mong mga mata. Iyak ng iyak tuloy kagabi si Darren. Sa susunod, ako na mismo ang magtatanggal niyan. Narinig ko pang saad ni Lola kay Tito Lorenzo. Hindi naman nakaimik itong si Tito Lorenzo. Tahimik lang itong umalis. Simula noon ay hindi ko na siya nakita pa hanggang sa nabalitaan ko na umalis na raw ito at nagtrabaho sa ibang lugar. Sa kasalukuyan ay wala pa rin akong may nabalitaan tungkol sa pamilya nila. Ngunit kung saan man sila ngayon naroroon ay sana'y wag na silang bumalik pa. Hindi ko na po patatagalin pa ang aking kwento. Ito ang totoong naging karanasan ko sa kamay ng mga aswang. Hindi ko nilalahat. May aswang na mabait. May aswang rin na masama. Nakadepende iyon sa paraan ng pagtrato mo sa kanila. Huwag rin po kayong matakot sa kanila dahil kapag malaman nilang natatakot ka, ay hindi ka nila titigilan. Hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan ang kababalaghang ito, subalit ang tanging maipapayo ko lamang ay laging maging handa sa lahat ng oras. Manatiling matatag at pagtibayin ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Isa pong karanasan na hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, na nagkaroon po kami ng kapitbahay na aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami. Magandang araw po sa lahat ng kasundo. Lubos na gumagalang, Davy Aribelio. Magandang umaga po dito sa Vancouver at magandang gabi po sa Pilipinas. Isa po ako sa masugid mong tagapakinig, Kuya Bari. May nais po akong ibahagi na isang kwento. Ang kwentong ito ay ibinahagi din sa akin ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Monique. Si Monique po ay biktima ng gayuma noong mga panahong nasa Pilipinas pa po kami. Isa po siya na nagpapatunay na ang gayuma po ay totoo. Maganda po ang pinsan ko, Kuya Bari, at masasabi mong marami ang nagkakagusto sa kanya. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar,
para na rin sa kapakanan ng pamilya ko at ng aking pinsan. Baka po kasi isa sa mga tagapakinig mo ang angkan ng lalaking nanggayuma sa aking pinsan. Sa taong 2000 nang dumating sa aming probinsya, ang lalaking pangalanan ko na lang po sa pangalang Leo. Hindi totoong pangalan niya. Kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay, ay nagmula daw umano ang mag-anak sa syudad. Nakaugalian na kasi sa aming bayan na ito na kapag may bagong dating ay aming magiliw na i-welcome bilang mga bagong kapitbahay. Nagtungo kami sa bahay ng mga bagong salta sa aming lugar at nakilala namin ang magpamilya. Mabait naman sila at magiliw na mga tao kaya hindi mahirap sa amin na sila'y makapalagayan ng loob. Makalipas ang ilang buwan ay may dumating na lalaki sa bahay ng magpamilya o yung bagong lipat na mag-anak. Nakilala namin ang lalaki sa pangalang Elmo, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanila ay malayong kamag-anak nila ito at galing pa sa syudad para magbakasyon dito. Natawa pa nga ako, Kuya Bari, nang mapagkatuwaang pagkwentuhan ng mga pinsan ko ang lalaking dayo kung bakit ganoon ang itsura niya. Nagtanong pa nga ang isa kong pinsan na kung ganun ba talaga ang itsura ng mga taga-syudad. Di hamak na mas may itsura pa umano ang mga kabataan sa amin na magsasaka. Mangingisda daw ba ito sa syudad? Gawa ng ang mukha nito umano ay parang mangingisda. Napagalitan ko pa sila at tinanong kung ano ang masama sa pagiging mukhang mangingisda. Marangal at malinis na trabaho iyon. Wika ko pa sa kanila. Sinabi ko pang huwag silang masyadong manglait sa tao dahil baka subukin sila ng Panginoon at isa sa kanila ang magiging kasintahan ni Elmo, ang dayo. Sabay naman silang napangiwi at tila ba diring-diri sa sinabi ko. Napailing na lang at napakamot ako ng aking ulo. Nagbabala pa akong baka kainin nila ang sinabi nila nang magtawanan sila. Sakto namang napadaan itong si Elmo. Sabay kaming napatingin sa kanya. Ngumiti ako sa kanya at siya na may kumaway. Pagkalayo ng kawawang si Elmo ay tinukso nila ako na mukhang ako daw umano ang makakatuluyan ni Elmo. Bagay na hindi ko naman tinutulan. Sabi ko na lang na, ano naman kung siya ang mapangasawa ko? Mukhang masipag naman itong si Elmo. Dahilan para umakto silang tila ng didiri. Sa 13 ng buwan ng Agosto, pangalawang buwan na ni Elmo dito sa aming bayan. Ito rin ang araw na hindi ko makakalimutan at hindi namin inaasahan. Maulan pa noong panahong iyon at tila ba maging ang langit ay nakikidalamhati sa aming nalaman. Nabalitaan naming si Monique at Elmo ay magkasintahan na. Gusto ko pang sisihin ang sarili ko nung mga panahong iyon na ako ang tanging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Naisip kong tila ba nagdilang anghel po ako? Nagwala ang mama ni Monique dahil hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang anak ay nagkagusto sa hindi kaaya-ayang hitsura. Magaganda kasi ang angkan ng ama ni Monique, kaya naman pinag-aagawan ang kagandahan niya dito sa amin. Halos nagulantang ang buong bayan sa nabalitaang ang isang pagkaganda-gandang babae ay nagkagusto sa hindi kagandahang lalaki. Ilang beses na po naming tinangkang sila'y paghiwalayin, ngunit ayaw ng aking pinsan at nagsabi pa siya'y magpapakamatay kapag naghiwalay sila ni Elmo.
Ipinaliwanag ko naman sa aking tiya na ina ni Monique na baka naman mahal talaga ni Monique si Elmo. Si Elmo, kapag pisikal na anyo ang pag-uusapan, ay wala talagang makikitang maganda sa kanya. Hindi siya magandang lalaki, Kuya Bari, kaya masasabi mo talaga na ano ba ang nakain nitong si Monique. Ngunit kalaunan ay naisip ko rin na baka naman mabait si Elmo at yan ang tanging nagustuhan ni Monique. Lumipas pa ang mga araw. Nakikita ko kung gaano kasaya si Monique sa piling ni Elmo. Minsan nang sinabi ng nanay ni Monique na iwanan si Elmo, ngunit away lang ang naganap sa kanilang dalawa. Malaki po talaga ang ipinagbago ni Monique simula nung naging sila ni Elmo. Laging mainit ang ulo nito kapag marinig lamang niyang pinagtatawanan o pinag-uusapan naming magpipinsan si Elmo niya. Lalo pat may kasamang panglalait kapag sila ang mag-uusap. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dumating na sa punto na naglayas si Monique. Sumama siya kay Elmo sa syudad. Hindi na nakialam ang kanyang ina dahil sa takot na magpapakamatay siya kapag inilayo si Elmo sa kanya. Dahil puno ng pagtataka sa nangyari kay Monique, ay nagpasya kaming dalhin siya sa isang manggagamot. At doon namin nalaman na si Monique pala ay ginayuman ni Elmo. Isa palang manggagayuma si Elmo at si Monique ang kanyang napusuan. Ayon sa albularyong aming nilapitan, si Monique lang ang makakaputok sa huwad nilang pag-iibigan. Kapag nabuntis daw si Monique ay doon pa lamang niya mapuputol ang gayuma ni Elmo. Pinilit kong makapunta sa syudad. Binigay ng malayong kamag-anak niya ang kanyang address sa city. Kasama ng dalawa kong pinsan na lalaki ay bumiyahe kami papunta roon. Humigit kumulang sa 5 oras ang aming biyahe. Ilang oras pa din ang biyahe namin bago namin marating ang lugar ni Nelson. Pagkababa sa terminal ng bus ay sumakay pa kami sa tricycle. Humigit kumulang kalahating oras din ang biyahe ng tricycle na ito. Nasa liblib na lugar ang bahay ni Elmo. Hindi ko maisip kung paano nakaya ni Monique araw-araw ang probinsya namin. Agad kaming sinalubong ni Monique nang makarating kami. Wala umano si Elmo at nasa palengke daw ito. Halos mangiyak ako nang makita ko ang itsura ni Monique. Ang dating ganda niya ay nagbago na ngayon. Tila ba inalila siya ng husto sa kanyang itsura na mapayat. Halos butot balat siya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Elmo, ngunit tulad ng dati ay inaway niya ako. Mahal na mahal niya si Elmo at alam niya sa sarili niya na mahal niya ito at hindi umano niya kayang mawala. Hinayaan ko lamang si Monique. Itinatako na lang sa aking isip na totoo talaga ang pagmamahala nila. Umuwi kami sa probinsyang Bigo na madala si Monique. Makalipas ang 1 buwan, napag-alaman kong buntis si Monique. Nangayayat daw ito ayon sa malayong kamag-anak ni Elmo. Ilang buwan pa ang lumipas at nabalitaan naming nanganak na si Monique ng lalaki. At ayon pa sa malayong kamag-anak ni Elmo, madalas mag-away daw ang dalawa at tila ba diring-diri umano si Monique sa lalaki. Isang araw, tila ba
narinig ng langit ang aming hinain. Umuwi si Monique sa probinsya. Dala ang anak at mga gamit. Tinanong namin kung nasaan si Elmo at doon ay umiyak siya ng umiyak. Hinayaan lang namin siya, Kuya Bari, hanggang sa nagkwento na siya. Ayon sa kanya, pagkapanganak daw niya ay tila ba nagtataka umano siya kung paano siya nagbuntis. Sino ang tatay? Tila nawala ang kapiraso ng kanyang alaala. Nang malamang si Elmo ang ama ng bata ay nakaramdam umano siya ng pandidiri. Ngunit hindi siya nagpahalata dahil hindi niya matandaan kung bakit ito ang naging asawa niya. Ganito pala ang nangyari. Pagka-uwi nila sa bahay ay doon niya nadiskubre ang nakakadiring gawain nitong si Elmo. Nagtitimpla ito ng kape at huling-huli niya ang ginagawa nito. Ang kanyang pinaghubarang underwear ay binabad niya sa kumukulong tubig at iyon ang hinahalo niya sa kape. Matapos yun ay dadasalan daw niya ito. Halos masuka itong si Monique sa nasaksihan niya. Ngunit di siya nagpahalata. Pagkabigay ni Elmo sa kape ay nagpaalam muna itong maliligo. Pagkaalis nito ay tinapon ni Monique ang kape. Isang araw ay naglalambing si Monique na magbabaksyon muna sa amin. Tinanong pa niya kung sasama ba si Elmo, ngunit ayon dito ay marami pa raw siyang aasikasuhin at susunod na lang. Kinabukasan, nagpasya kaming ayusin ang aming mga visa at passport at kami ay lilipad pa ibang bansa para makalayo kay Elmo. Dala ang bata ay nagtungo kaming lahat dito sa Vancouver. Binenta namin ang bahay sa Pilipinas. Nagpakasal si Monique sa kanyang kasintahan dito sa Vancouver, Kuya Bari, at may isa na silang anak. Mahal naman ni Monique ang anak ni Elmo dahil lumaki naman itong mabuting bata. Sa kasalukuyan, wala na kaming balita tungkol kay Elmo, kung nasaan na ito o anuman ang nangyari sa kanya. Basta kami masaya at pilit ibinabaon sa limot ang ginawang kagaguhan ni Elmo. Si Monique naman wala nang balak bumalik pa ng Pinas dahil sa takot na balikan siya ni Elmo. Naunawaan naman namin siya, Kuya Bari, dahil hindi naman madali ang kanyang pinagdadaanan sa kamay ng isang manggagayumang dayo. Ngayon ko palang napatunayan na totoo pala ang gayuma, Kuya Bari. Nakakatakot po at mapanganib po ito. Katulad po sa nangyari sa aking pinsan, walang kapatawaran ang ginawa ni Elmo. Bakit kaya may mga taong gumagawa nito? Hindi na lang nila tanggapin ang tadhana kung anuman ang ibinigay sa kanila. Bakit kailangang gawin pa ang isang bagay na maaaring sumira sa buhay ng isang tao? Isang pangyayaring magpasa hanggang ngayon po ay kinikilabutan pa rin ako, Kuya Bari. Tunay po ang gayuma at hindi po ito biro. Isang karanasan ng aking pinsan na nagpabago sa kanyang buhay. Isang karumal-dumal na gawain na nagmula sa isang manggagayumang bagong salta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at mapili nyo pong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, April. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.